For today's video guys, pag-usapan natin kung paano nga ba maging isang security guard. So ang video ito ay ibabahagi ko po lalong-lalo sa mga wala pang idea at sa mga gustong maging security guard. Based of my experience bilang security guard, so step by step kung ituturo sa inyo kung magkano nga ba yung magagastos mo sa pag-training ng security guard. Kasi bago ka maging security guard, kailangan mo nang mag-training. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. So sa mga wala pang idea, yung first step mong gagawin guys ay kailangan mong kumuha ng security license. So dapat kailangan kang mag-training. At kung nandito ka lang naman sa NCR, mas maganda kasi yung mga training center ay nasa Camp Crame. So gumawa po ako ng video. So hanapin mo lang sa description box. Ang pamagat po doon ay magkano yung palakad ng security license. So pwede kang mag-inquire doon sa mga sinasabi kong So, pwede kayong mag-inquire doon sa mga sinasabi kong training center sa video yun. At magkano yung magagastos ninyo at ilang araw nyo bago makuha yung training certificate at security license. So, yun po yung unang step para makakuha ka ng security license. Kailangan mong mag-training sa mga legit na training center ng SOSYA. So pangalawa ay ang 11 General Orders. So bakit nga ba kailangan yung 11 General Orders? So sa mga wala pang idea kung ano ba yung 11 General Orders, so yan po yung tinatawag na sandata nating mga security guard. So kung hindi mo kabisado yung 11 General Orders, ay hindi mo rin magampanan yung ating tungkulin bilang gwardiya. So dapat kailangan nating ma-memorize yung 11 General Orders. At gumawa na rin ako ng video dyan. Hanapin mo lang sa description box. So 11 General Orders, Tagalog at saka English. So hanapin mo na lang dyan sa description box para po ma-memorize ninyo at makabisado ninyo yung mga trabaho ng gwardiya. Yung 11 General Orders ay napaloob dyan yung trabaho nating mga security guard, kaya kailangan nating makabisado at mapamiliarize yung 11 General Orders para makatulong sa atin habang tayo ay nagjo-duty bilang gwardiya. At mahalaga din yan yung 11 General Orders kasi pag once na mag-apply kayo sa security agency, ay interviewin kayo at ipamemorize sa inyo yung 11 General Orders. Kaya napakahalaga yung 11 General Orders kasi maaari kang hindi ka matanggap sa security agency kung hindi mo yan makabisado. Kaya habang maaga pa at gusto mo talagang maging isang gwardiya, ay dapat ma-memorize mo na yung 11 General Orders. So, pangatlong step ay ang Code of Conduct at Code of Ethics. So, gumawa na rin ako ng video dyan sa Code of Conduct at Code of Ethics. So, hanapin mo na lang din sa description box. Ang pamagat ay Code of Conduct and Code of Ethics. So marami din kasi yung Code of Conduct at Code of Ethics. So pwede ka nang mamili dyan kung alin dyan yung pwede yung ma-memorize. Kahit 5 lang sa Code of Conduct at 5 din sa Code of Ethics. Kasi pagdating nyo sa interview sa security agency,
ay pwede kayong pa-memorize ng Code of Conduct at Code of Ethics. So mas maganda ay handa tayo bago tayo magpa-interview doon sa security agency. At kung may katanungan kayo guys, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan sa comment section para mabigyan natin ng kasagutan ang inyong tanong. Lalong-lalo na tungkol sa pagiging security guard kasi may idea na rin ako dyan at may experience na ako bilang security guard. So hanggang dito na lang guys at maraming salamat. Thank you for watching.